Naglabas ng tsunami warning ang ilang bansa kahapon kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Gaano nga ba kadelikado ang tsunami at anong mga dapat gawin kapag may warning na inilabas ang gobyerno? Narito ang unang balita. Mapaminsalang lindol at tsunami na kumitil na mahigit 19,000 buhay. Ang magnitude 9 na lindol noong 2011 na binansagan ding Great East Japan Earthquake and Tsunami, naging mitsa rin ng nuclear accident sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Station sa Japan. 2004, tumama ang magnitude 9.1 na lindol sa west coast ng Northern Sumatra sa Indonesia. Mahigit 200,000 ang nasawi sa lindol at tsunami na nakaapekto sa 12 bansa, kabilang ang Indonesia, Sri Lanka, India at Thailand. Karaniwang lindol sa ilalim ng dagat ang pinagmumula ng mga tsunami, pero pwede rin itong mabuo sa pamamagitan ng underwater landslide o pagsabog ng bulkan. Di gaya ng mga karaniwang alon, kung saan yung ibabaw lang ng dagat ang gumagalaw. Sa tsunami, buong water column ang nabubulabog mula sa ilalim ng dagat patungo sa ibabaw. Sa malalim na bahagi ng dagat, posibleng kasing bilis ng jet plane ang tsunami, pero hindi pa ganun kataas ang alon. Katunayan, pwedeng di raw mapansin ng isang barko sa deep waters na may dumaang tsunami. Kalaunay babagal ang tsunami habang papalapit sa mababaw na katubigan. Pero pataas din ang pataas ang mga alon. Ang mga matinding tsunami pwedeng lampas 100 talampakan ang taas kung malapit sa kanilang pinagmulan. Lalong delikado kapag bumalik ang tubig sa dagat dahil kasama nito ang anumang naanod, mga bahay, sasakyan man o tao. Ayon sa FIVOX, ang Philippine Trench lang na nasa eastern seaboard ng Visayas at Mindanao ang pwedeng magdulot ng ganito kalakas na lindol na mauuwi sa tsunami. At kung mangyari ito, may 2 hanggang 15 minuto lang para palikasin ang mga nasa baybayin sa silangang bahagi ng bansa bago tumama ang tsunami. In the Philippines po kasi, pag nandito lang nangyari sa bakuran natin o within Philippines, it takes only 2 minutes. Maswerte na po yung mga bayan na may 15 minutes. Babala ng FIVOX, bago ang tsunami, posibleng makaramdam ng lindol, kakaibang pagbaba ng lebel ng dagat, at dumadagundong na tunog ng paparating na alon. Dagdag pa nila, oras na makaramdam ng lindol, umalis sa mabababang coastal area. Agad lumikas kung mapansing biglang bumaba ang lebel ng dagat. Huwag din anilang pupunta sa beach para mag-abang ng tsunami. At kapag natatanaw ng alon, ibig sabihin, masyado nang malapit ang isang tao para makaligtas. Ito ang unang balita, PR Kanghel para sa GMA Integrated News.